Kaya po, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto natin pong banal na gawain. Ito po ang pakikinig ng salita nating pinakamamalapang Sus. Kaya inanyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita na ating pinakamamalapang Sus na dadalhin po ng ating mga ral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po lahat ng ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bao po Masano. At tayo po muna mag-isa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, na pinagbubukan ng mga biyaya sa mga naunang mabungang panalangin, aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida and the Papa of God. Minsan pa kaming nagpupunik pasalamat sa bawat yugto na aming balagawang pinagpalitin ng isan, sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitan, patuloy ka na sa aming sa tutuwi na, O Diyos. Subalit bago po yan, pisama pa kami buong pagpapakumbabaha. Himi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa sabalang kalooban, patawarin mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunasagan ng akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, the Lord spiritual pala, siyempre kamaraanan, maintindihan ang aming inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datiyan, maging sa aming beloved viewers, itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindas at dalsin na believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint the word, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo at nagtilag, may nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya, and we give the all honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end time problem of God, beloved Honorable Pastor Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children of Brazil, Almeida family in the Philippines as well in US and in Canada. At sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran sa lahat ng ating mga beloved brethren, mga bisita, mga webcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the real family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, we are in dangerous times. As true children of our loving God, it is important that we should remain unto the mighty hands of our loving God. We must be faithful and careful, holy, and ready to accept His holy word so that we do not fall from the hands of our dearest Jesus. Praise the Lord. Mga iniibig, tayo po ay nasa mapanganib na panahon bilang mga tunay na anak ng Diyos. Importante na tayo po ay mananatili sa makapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay maging tapat, maingat, banal na handang tanggapin ang kanyang banal na salita upang hindi po tayo mahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi po dito sa banal na kasulatan, from the book of Deuteronomy chapter 33 verse 3, kanila man po. Deuteronomy chapter 33 verse 3. Yeah, he loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 33, versikulo 3. O kanyang iniibig ang bayan, lahat ng kanyang mabanal ay nasa iyong kamay, at sila umupo sa iyong paanan, na bawat isa tatanggap ng iyong mga salita. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid, and God bless His word. So napakaliwanag mga inibig ko, ang sabi ng mga kasulatan, ang mga banal ay nasa kamay ng Diyos. Anong layunin? Upang tumanggap ng kanyang banal na salita. Nang ating pong natanggap natin ang salita, sapagkat ito yung berbo, siya po mismo ang Diyos,
Ang salita ng Diyos, siya po siya mismo ang salita, ang antanindak ng Diyos buhay, mga ibig ko. At kailanman, sabi nga dito, pag sinabing hands of God, ito po yung power, yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kailanman, hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga mga inibig ko, yung mga iniwan tulad aral sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, ito po'y lagi nating i-treasure sapagat ito po ang ating magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, patuloy nagpapakita ng dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pag atin lamang po sabi ng Biblia, kung ating iingatan ng mainam ang kanyang banal na salita, ligtas tayo. Maliban na tayo sumampalataya na walang kabuluhan. Kaya napakahalaga mga inibig ko, yung mga iniwan turo sa atin, ito po ay lagi natin panghawakan. Sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga napakinggan natin ng mga patuto kanina, na kung saan sa kanila pong pag-iingat sa tipan ng Diyos, mga inibig ko, pag ikaw po, lalo sa mga ina, mga inibig ko, pag ikaw ay nakuna ng 2 beses na sunod, halos isang taon lang, ninipis na po yung iyong matres, mga inibig ko. At sasabihin sa ng doktor, maaari magbuntis ka uli pagdating ng mga 7 hanggang 8 years, mga inibig ko. Subalit, sa napakinggan natin patutuo kanina, mga inibig ko, na kung saan ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay hindi umigsi, nandyan lagi ang kanyang pag-ibig doon sa mga tumatalima at umiibig sa kanyang banal na salita. Napakinggan natin, nakapagsilang siya ng isang baby, mga inibig ko, yun ay pangatlo na mga inibig ko. Yung dakilang himala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapatiran din natin no, last Sunday doon sa lugar po ng Pastoral House, si graduated civil engineering course, mga inibig ko, at siya kanyang pag-take naman ng kanyang board exam, mga inibig ko, ay lagi tayo may mga practices sa mga choir, dahil sa isang Panginoon choir member, mga inibig ko, hindi talaga siya nakapag-review ng maayos. Kaya during the examination, mga inibig ko, nag-pray na lamang siya, inilias niya yung kanyang test paper, mahal pa noon sa iyong makapangyarihang kamay ko inibigay sa iyo, ito, bahala ka na po. Oh, kaya yung kanyang mga ibang sa mga multiple choice, basta nag-hallelujah siya, praise the Lord. Sa madaling salita, mga inibig ko, lumabas ang result, ipinasa siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So wala imposible mga inibig. Lahat ng bagay ay magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagat siya ang makapangyarihan Diyos, mga inibig ko. Siya ang Diyos na walang katulad, walang kaparis, walang kapantay, mga inibig. Kaya nga, nakapagtrabaho ka agad bilang structural engineer, mga inibig ko. At biglang may nag-open na posisyon doon sa kumpanya nila, malaking kumpanya nila, mga inibig ko. Ang open is project engineer. So sa madaling salita, kailangan experience 2 to 3 years. 2 months lang siya, mga inibig ko. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung kalooban mo, mahal na Panginoon, ito mapasa sa akin, ito po ipagkakaloob mo sa akin. So nag-pray lang siya, nag-fasting lang siya, mga inibig ko. Laking gulat, mga inibig ko na makasama niya sapagkat siya ang pinili no may-ari ng kumpanya, mga inibig ko. So dito makikita natin, hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, lagi nating i-treasure yung banal na salita na ating napakinggan, mga inibig ko. Ngayon, ano po ba ang dahilan? Kung bakit ang mga tao ay nawalay sa kamay ng Diyos, maging namang ilang Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba ang naging mga dahilan, mga inibig ko? Ano po dito, ang sabi po dito from the book of Isaiah chapter 59 verses 1 up to 3, Isaiah chapter 1 verses 12 and 13, and Proverbs chapter 10 verse 4. Kanila naman po. The book of the prophet Isaiah chapter 59 verses 1, 2, and 3. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.
For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue hath muttered perverseness. The book of the prophet Isaiah, chapter 1, verses 12 and 13. When you come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Bring no more of vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. The book of Proverbs, chapter 10, verse 4. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. God bless you, Pastor Carl. Dito po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 59, ang talatay 1 hanggang 3. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. 3, sapagkat ang iyong mga kamay ay nadumha ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan. Dito po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 1, ang talata po ay 12 at 13. Nang kayo'y magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumaldumal sa akin, ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, ang talata po ay 4. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamalapang nabasa. Praise the Lord. Ano ang dahilan bakit ang tao ay nawawala sa kamay ng Diyos, maging namang ilang Kristiyano? Sa ating mga nabasang talata, mga inibig ko, dahil sa mga nagawang kasamaan ng mga tao, nadumhan ang kanilang mga kamay, mga inibig ko, at nagsasalita ng mga pawang kasinungalingan, mga inibig ko, kung kaya't ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa mga tao. Sila ay napahiwalay dahil sa paggawa ng kasamaan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan din ang ating kalalagayan dati, mga inibig ko, nang tayo hiwalay pa sa bansang Israel, tayo ay walang totoong Diyos, walang pag-asa, mga inibig ko. Bagamat meron tayong Diyos na nakikita, sabi dito, mga inibig ko, kaya nagalit ang ating mga Panginoon, kaya tao ay napahiwalay dahil ang mga tao ay nagdala ng mga kamangyan, ng mga karumal-dumal, yung mga Diyos-Diyosan na ito ang lubos na kinumumihan ng Diyos. Ito ay pagsamba sa demonyo, sabi ng malakas sulata. Kaya nga mga inibig ko, na may danger dito mga inibig, na ang kasamaan, ang gawa ng tao kung bakit umiksi ang kamay ng Diyos. At ang danger, yung babala, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kaya, pag wala ka sa ating dakilang Diyos, hindi natin pwedeng irason ang kahirapan, ay iko'y mapunta sa impyerno, mga iniibig ko. Sapagkat sa ating nabasa kanina, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Ibig sabihin man, ibig ko na kung saan, na yung mga taong gumagawa ng kabutihan ay nasa kamay lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, yung gumagawa ng kasamaan ay nasa kanilang paghihirap, may inibig ko. A biblical example, may inibig. Sa Luke chapter 16, 19 up to 32, basahan niyo sa mga tahanan. Isang mayaman, isang mahirap.
Yung mahirap na umasa lamang sa dulang ng mayaman, bagamat may sugat na hinihimulan ng aso ang kanyang sugat, subat siyang bagay ang kanyang ginawa na lagi niyang itinitreasure yung kanyang salita na napakinggan niya, naglingkod siya sa ating mahal na Panginoon. Samantalang yung mayaman, walang panahon sa paglingkod sa Diyos, andun lagi sa kalayawan ng sanlibutan ito, sabay silang namatay. Kaya doon sa lusak ng pagdurusa, yung mayaman, andun siya, naghihirap siya ron sa alab ng apoy. Oh, samantalang yung mahirap inibig ko, andun siya. Inaaliw siya ron ng mga angel, mga sasiripon na mga Abraham, mga inibig ko. Kaya hindi rason yung kahirapan, mga inibig ko, upang tayo po ay mapahamak, mapuntang ating kaluluwa sa impyerno. Subalit pag tayo gumagawa ng kabutihan, tayo laging nasa kamay ng ating pinakamahal. At kailanman, sabi ng Biblia, hindi umigsi ang kamay ng Diyos. Pag tayo tumatalima, isinasagawa ang lahat ng kanyang kahatulan, mga inibig ko. Kaya anuman mga problema natin kinakaharap, anuman ang mga karamdamang iyong tinataglay, anuman ang kahirapan na iyong dinaras ngayon, pag tayo po ay laging lamang nag-iingat sa banal salita ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, nandyan lagi hindi umigsi ang kamay ng Diyos. Kahit yung mga loved ones mo na sa malayong lugar, pag sila may karamdaman, ipag-pray mo sila sa unang panalangin natin, beloved, overpass, mga inibig ko, sila'y pinagagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Diba, so praise the Lord. Maalala ko, how many years ago, sa nating kapatiran, isa siyang butler, sa isang prinsesa sa parte ng Middle East, mayordoma, yung butler mga inibig ko, na kung saan ay sa Europe, pabalik-balik, one time, galing sila ng London, pagpunta nila ng Middle East ulit sa Saudi Arabia, mga inibig ko, sa 40,000 feet, nagkaroon ng problema ang eroplano sinasakyan. Hindi na alam ang gagawin ng lahat ng mga tao. Tumawag nila sila kanilang mga Diyos. Kung sino yung Diyos ang kanilang tinawag. Ang ating mga kapatid, hindi nahiya mga inibig ko. Itinas ang kanyang kamay at sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord, in dearest Jesus' name. Binawalan pa nga siya ng mga Muslim, mga inibig ko. Huwag daw banggitin yung pangalan na yun. Pero hindi siya natinag, mga inibig ko, bagkus lalo siyang nanalangin. Sa unang dalangin, mga inibig ko, sa bungang panalangin ng mga pastor, mga inibig ko, sa kabagan ng ating dakilang samuhan, nirebuke niya yung pabulusok na aeroplano, babagsak na yun, mga inibig ko. Subalit anong himala ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, mismo yung kapitan ng piloto, mga inibig ko, ng aeroplano na yan, na sa amin na nagsabi, for how many decades na siya nagmamaning ng aeroplano, mga inibig ko, doon lang siya nakakita ng grabing himala, sapagat habang sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord, ating mga kapatid, merong isang malaking kamay na sumalo doon sa aeroplano, mga inibig ko, at doon ay nilapag sila doon sa Qatar International Airport, mga inibig. Praise the Lord! Kaya nung siya tinawag, mga inibig ko, akala niya kung anong gagawin sa kanya. Sabi niya, it's a great miracle, sabi niya. Bakit nakita kanya isang kamay na sumalo, mga inibig ko? Dapat mamamatay sila lahat dahil sa isang tunay na anak ng Diyos na nag-ingat sa banal na salita ng ating mga Panginoon sa pagtuturo pangaral ng ating beloved and overperson the Lord. Sila lahat ay naligtas. Kaya dito hindi migsi ang kamay ng Diyos sa oras ng iyong kapagkapagan, sa oras ng kapigatian, sa oras ng mga aksidente, mga inibig kapahamakan, nandiyan lagi ang makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Lahat tayo nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, mga inibig ko. Huwag lamang tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Patuloy lamang tayong maglingkod ng buong katapatan without any mental reservation, but rather with open heart. Yan ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon na ating gagawin. Ngayon, mga inibig ko, upang ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay mananatili sa atin, ano ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat nating gawin? Ano po sabi dito sa Book of Ezra, chapter 7, verses 9 and 10, and 1 Peter chapter 5, verse 6, kanila naman po. The book of the prophet Ezra, chapter 7, verse 9 and verse 10. For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him. For Israel had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment. The first book of Peter, chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. God bless you po.
Esdra Kapitulo 7, versikulo 9 at 10. Sapagkat sa unang araw ng isang buwan, ay nagpasimulan siyang umahon mula sa Babylonia. At sa unang araw ng ikalimang buwan, ay dumating sa Jerusalem, ayon sa mabuting kamay ng kanyang Diyos na sumasa kanya. Sapagkat inilagak ni Esdra ang kanyang puso, hanapin ang kautusan ng Panginoon, at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 5, ang talatay 6. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng mga kapangyarihang kamay ng Diyos upang kay kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Praise the Lord. Amen. Puri mo ang pinakamalapang kapos mga kapatid. This Ezra went up from Babylon, and he was already scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given, and the king granted him all his requests according to the hand of the Lord his God upon him. Ang Ezra na ito ay yumaw mula sa Babylonia at siya kalihim na bihasa sa kautusan ni Moses, na ibinigay ng Panginoon ng Diyos at tinutulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. So dito makikita natin mga inimig ko, sa paglalakbay ni Ezra ay nanatili siya sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso at hinanap ang kautusan ng Diyos. At yun din po mga inibig ko. At yun din po ang hinahanap sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na paglingkuran natin, ilagak natin ang ating mga puso sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga turot aral na iniwan sa atin ng ating mga magulang sa mga Panginoon, beloved children of the family, i-treasure po natin itong mga inibig ko. Walang isa mang manineglect ito, bagkus panghawakan natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po mabaliwala yung ating matapat na paglilingkod at ang kami na Diyos ilagay na sa atin. At ang sabi pa naman ng kasulatan, mga inibig ko, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ito po, mga inibig ko, ang bagay na hindi kayang gawin ng tao na wala pa sa ating harapan, yung magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nagkakaroon ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, dahil ang kanilang umiiral sa kanila, yung kanilang pride, mga inibig. Walang humility, mga inibig ko. And modesty aside, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat tayo'y pinagkaluban ng dakilang Diyos na totoong pastor na nagmula sa puso ng ating malapanoon. Nakita natin kung paano sila lumakad ng grabing pagkapakumbaba, isinagawa ang banal na kautusan ng ating malapanoon, mga inibig ko. At tayo ngayon, ang mga milyon-milyon pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga inibig ko, lagi po tayong magpapakumbaba sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Maging ilaw, asin po tayo ng sanlibutan ito. Hindi natin kailanman pwede ipagmamalaki yung ating mga tinatangkilik na kayamanan sapat iiwan mo yan pagbabalik ang ating dakilang sa buhay. Yung iyong mga posisyon, anuman ang iyong katungkulan, mga inibig ko, lagi andun yung humility, mga inibig. Na ito yung tinuro lagi ng ating deliberate over person the Lord. Upang tayo maging ganap na servants ng alaming God, magpakumbaba tayo sa tutuwin ng mga inibig ko. Mag-ibigan po tayo, magmahalan tayo, mga inibig ko. Lalo pat ating nanamamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya makita natin yung mga baguhan, pag sila po'y nagpakumbaba, inamin sila nagkasala, at sila po'y tumanggap sa ating mahal na panahon at tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan natin sa buhay, yung kanilang mga karamdaman na ikamamatay na nila, mga inibig ko, sila po ay pinagpapala, binubuhay ng ating pinakamamahal na panahon. Sa mga kursadang nilulunsad ng gawang ito, mga inibig ko, laksa-laksang himala sa mga taong lumalapit na nagpapakumbaba, hindi ng kapatawaran at tinatanggap ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya napakahalaga, mga inibig ko, yung pagpapakumbaba sapagkat dito tayo itataas ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya ba, praise the Lord? Kaya magsulingkod po tayo ng buong katapatan, isagawan natin ng buong katapatan yung lahat ng mga iniwan sa ating mga turut aral, magtapat tayo magmula sa kabanalan, for without peace and holiness no one can see the Lord. Magtapat tayo sa pagbibigay, sa pagdalos, sa paghayo, mga inibig ko, sa paghayo pa, lalo't ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Grabe na po ang init ng buong mundo ngayon. Sa parte ng Africa,
Marami ng tagtuyo, taggutom, mga inibig ko. Meron ng mga namamatay. Siyempre, ang panig ng mundo, mga inibig. Kaya tayo po ay maglingkod ng buong katapatan. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon upang tayo mananatili sa makapangyarihang kamay ng ating mahal na panahon. The bottom line, magpakumbaba po sa harap ng ating dakilang Diyos at laging sumampalataya sa ating nag-isang subat. Pag nagawa natin yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na panahon, mararanasan mo yung dakilang kahabagan, yung awa ng ating mga Panginoon, na pag ikay dadalangin, nandyan ang katugunan ng mga Panginoon. Siya rin ang magpapalakas sa atin, siya rin ang magpapatatag sa atin. Last verse, ito po sa 1 Peter chapter 5, verse 10. 5:10, maganda na po mga manunugtog. First book of Peter, chapter 5, verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. God bless you po. Ito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 5, ang talatay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon at minsan pa natin palakpakan natin dahil sa buhay yung buhay na palakpak at lahat magsabing praise the Lord! So ito po yung napakagandang pangako ng Diyos. Siya ay magbigay ng buong yung habag at awa sa lahat ng mga tao na lalapit sa Kanya, mga inibig ko. Siya ang magpapasakdal, magpapalakas sa atin, magpapatibay, ano man mga pagsubok natin kinakaharap, problema man yan, karamdaman man yan, mga inibig ko, persecution man yan, mga inibig ko, andyan lagi ang Diyos ang magpapatatag sa atin, magpapatibay sa atin. Yung dakilang kahabagan ng Diyos ay atin laging mararanasan. Sa oras ng kagipitan, mga inibig ko, tatawag ka sa Kanya, hindi umiksing kamay ng Diyos upang tayo mapakinggan, plus yung Kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. At tayo po lahat tayo tumayo, mga inibig ko, sa ating mga inibig ng mga baguhan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan. Ngayon po araw ng pagtanggap. Hindi pinangako ng Diyos ang araw ng bukas. Ngayon po nyo tanggapin natin mga panahon upang maranasan nyo ng kami ng Diyos lagi nasa sa atin. Habang aking binibigay pong pagkataon, sa aking beloved ordinary preacher, Brother Louie Angles, sa altar call.